Tito Densyo Love Stories present Probinsyana Girl Meets Mr. City Guy, written by Almira. Mayari, pakihatid nga ito kay na kumari Kaday. Galing sa pagtatahi ay agad na tumayo si Mayari at pumunta sa kanyang ina sa kusina. Malamang ay tapos na itong magluto ng ulam at bibigyan ang malapit nitong kapitbahay. Akin na po, inay. Inilahad niya ang kanyang kamay sa ina, kaya naman ay binigay nito ang isang Tupperware na may laman na kare-kare. Mainit yan. Magdahan-dahan ka lang at baka mabitawan mo. Tumango si Mayari sa bilin ng kanyang ina na para bang isa siyang bata na kailangan pang turuan, gayong biyente na siya at alam na ang mga ginagawa. Ate Kiara, pinapabigay ni inay sa inyo. Inilahad niya sa babae ang ulam na pinapabigay ng kanyang ina. Ngumiti naman si Kiara. Naku, nag-abala pa kayo? Upo ka na muna dyan, Maya. Usap tayo saglit. Agad na pumasok si Kiara sa loob, kaya naman ay hindi na nakapagsalita pa si Mayari at naupo na lang sa upuan. Agad din naman na lumabas ang babae at nakangiting umupo sa tabi niya. Grabe, ilang linggo rin akong hindi nakauwi rito. Namiss ko dito. Sabi ni Kiara. Kaya naman ay napatitig si Mayari sa babae. Maganda ito at bumagay ang maikling buhok sa kanya. Makinis din ang balat ng babae at ikinumpara niya naman ang sarili niya rito. Isa lang siyang hamak na simpleng babae. Nagkakaroon ng tigyawat at morena rin siya. Mahaba ang buhok niya at kulot. Ngunit nasasabihan din naman siya ng maganda kahit alam niyang pampalubag loob lang yun ng mga tao sa kanya. Kumusta ka naman po sa Maynila, ate? Tanong ni Mayari sa babae. Wala siyang ideya kung bakit pumunta ito sa Maynila. Wala rin siyang planong malaman, ngunit wala rin siyang ibang masabi. Sobrang ganda ng Maynila, Maya. Okay lang sana roon manirahan pero may mga taong masasama doon at mahirap pakisamahan tsaka andito ang buhay ko sa probinsya. Masaya lang akong umuwi rito dahil nagawa ko kung anong gusto kong gawin sa Maynila. Sabi ng babae, kaya naman ay bahagyang umawang ang labi ni Mayari. Wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng Maynila at pangarap din niya ang makapunta doon, kaya naman ay naging interesado siya. Ano bang pinagkaiba ng Maynila sa probinsya? Tanong ni Mayari. Napangiti naman ang babae sa tanong niya. Doon maraming pogi. Napamaang si Mayari sa narinig at napakurap-kurap nang kiligin pa ang babae. Kaya naman ay kuryosidad ang pumasok sa isip ni Mayari. May boyfriend ka po ba doon? Nagtatakang tanong niya. Umiling naman si Kiara. Pero may crush ako. Ang cute lang kasi dahil siya ang tumutulong sa akin doon sa Maynila. Isa siyang CEO. Napamaang si Mayari sa narinig. Alam niya ang kahulugan ng CEO dahil nababasa niya ito sa mga dyaryo. Mayaman ang mga CEO, di ba? Paniniguro ni Mayari at tumango naman si Kiara. Kaso lang, hindi ko na siya makikita dahil wala na akong balak bumalik doon. Nahihimigan sa tono ni Kiara na nalulungkot ito, kaya naman ay nalulungkot din na tiningnan ni Mayari ang babae. Hindi ko alam ang pakiramdam mo ngunit nalulungkot akong makitang malungkot ka, Ate Kiara. Sabi ni Mayari, kaya naman ay naggulat ang babae na nakatingin sa kanya, ngunit agad din na natawa. Ilang taon ka na nga ulit? Parang ang inosente mong tingnan pakinggan. Natatawa pa rito sabi ng babae, kaya naman ay nagtataka niya itong tingnan. Kaka-20 ko pa lang ate. Bakit? Napatango-tango naman ang kanyang kausap sa sagot niya. Nung 20 ako, hindi na ako inosente. Napamaang ulit si Mayari sa narinig at hindi makapaniwala.
Naisip niya na lang na dahil sa wala siyang karanasan sa pag-ibig, ang dahilan kung bakit naku-curious pa siya sa mga bagay-bagay. Umuwi na rin si Mayari dahil hindi naman talaga siya nagpaalam sa ina. Nga pala anak, wala ka bang balak na mag-aral ulit? Mahahanapan naman ng pera kung porsigido ka talagang mag-aral. Napatingin si Mayari sa kanyang ina nang tanungin yun sa kanya. Bahagya pa siyang natigilan at napaisip. Mahigit 1 taon na siyang huminto sa pag-aaral at 3rd year college na sana sa kursong arkitekto. Mama, napagdesisyonan kong maghahanap pa po muna ako ng trabaho para makapag-ipon. Ayoko pong mahirapan kang pag-aralin ako. Andyan pa si Hanan at pinapaaral mo. Siya na muna ang pagtuunan mo ng pansin. Sagot niya sa ina at natahimik naman ito. Saan mo ba balak maghanap ng trabaho niyan? Tanong ng kanyang ina at agad naman na napaisip si Mayari sa tanong na yun. Pumasok sa isip niya ang Maynila ngunit agad na napailing ng maalalang mahal ang pamasahe papunta doon. Hindi ko alam, inay. Sana ipagpalain ako ng Diyos. Sabi niya at ngumiti na lang. Naniniwala kasi siyang tutulungan siya ng Diyos na pinapaniwalaan niya higit pa sa lahat ng bagay. Kinabukasan ay maagang gumising si Mayari para magwalis ng bakuran. Habang nasa bahay siya, ay ganun ang morning routine niya. Ayaw na ayaw niya rin kasing makitang maraming kalat sa bakuran. Natigil lang siya sa pagwawalis nang marinig ang boses ni Kiara, kaya naman ay napatingin siya sa tapat at nakitang may kausap itong lalaki. Ang gwapo ng kausap ni Kiara sa labas, ano? Nakita mo ba, anak? Napatingin si Mayari sa kanyang ina na kakapasok lang din. Kakagaling lang nitong mag-harvest ng iba't ibang gulay sa kanilang hardin. Yun kasi ang puhunan nila. Hindi ko po napansin, inay. Sagot niya lang sa ina. Talagang hindi niya naman talaga napansin ang lalaki dahil ang mga boses lang nito ang narinig niya at bukod doon, wala siyang interes alamin kung magkaano-ano ang dalawa. Sa tingin ko ay nobyo niya yun. Hanggang harapan ng sasakyan. Halatang mayaman. Kay swerte talaga ni Kumari Kaday kung ganun. May anak siya sa Maynila na maganda na ang buhay at pinadadalhan siya ng malaking pera. May anak pa siyang ang nobyo ay mayaman. Makakahinga siya ng maluwag niyan. Hindi nakaimik si Mayari sa sinabi ng kanyang ina. Totoong may kaya na sa buhay ang kapitbahay nila at hindi niya maiwasan ang mainggit sa anak nitong nasa Maynila dahil stable na ang buhay at may ipagmamalaki pa. Ikaw, Maya, kung magnonobyo ka, yung mayaman din at may kaya sa buhay para makaangat-angat naman tayo. Kakasawa ng maninda ng mga gulay araw-araw. Kulat na napatingin si Mayari sa kanyang ina at ngumuso pa. Inay naman, wala akong balak na magnobyo. Nakanguso niya pa ring ani, kaya naman ay natatawa ng bahagya ang kanyang ina. Aba, anong gusto mo? Na maging mata ng dalaga ka? Naku naman, pangarap kong magkaroon ng apo, ano? Mas lalong humaba ang gusto ni Mayari sa narinig. Inay, imposible kayang magkanobyo ako? Dito pa nga po sa atin walang nagkakagusto sa akin. Mayayaman pa kaya? Natigilan ang kanyang ina sa kanyang sinabi at tumingin pa sa kanya. Maya-maya ay tumikim ito. Anak, iba ang ganda mo sa mga nakikita kong kababaihan dito. Para sa akin ay nakaka-attract ang mga nunal mo sa pisngi na hindi lang napapansin dahil hindi ka naman lumalabas. Napanguso si Mayari sa sinabi ng kanyang ina. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Hindi naman talaga siya lumalabas. Pero, gayon pa man, naniniwala akong may magkakagusto sa'yo. Maaaring bukas, sa susunod na bukas o sa hindi inaasahang araw. Bata pa naman ang edad mo at hindi rin ako nagmamadaling magkaapo. Biro ng kanyang ina na bahagya niyang kinatawa. Napatingin naman siya sa kanyang sarili sa salamin at tiningnan ang mga nunal niya sa pisngi. 3 magkakatabi yun at pa-triangle pa. Ilang linggo din ang nagdaan at ang pagtulong lang sa kanyang ina sa pagbebenta ng sari-saring gulay ang ina at tupag ni Mayari dahil wala siyang nakikitang trabaho.
Habang naglalakad si Mayari habang naghihintay na may bibili sa kanya, ay hindi niya maiwasang hindi mag-isip ng mga bagay-bagay. Ang mga posibilidad na mangyayari sa kanyang hinaharap ang kasalukuyan niyang iniisip. Paano kung hindi nga ako magiging successful? Hindi ako magiging architect. Sabi ni Mayari sa sarili at bumuntong hininga. Paano kung sa Maynila na talaga ako makakahanap ng matinong trabaho? Napakurap si Mayari sa sariling sinabi. Matagal niya na yung naiisip, hindi niya lang talaga napigilang sambitin. Habang naglalakad ay nakayuko at minsay pumipikit pa si Mayari, kaya naman ay hindi niya namalayang nakabangga siya ng isang lalaking parang lutang din na naglalakad, kaya naman ay nahulog ang basket kung saan naroon ang mga paninda ni Mayari. Pasensya ka na, natatarantang sabi ni Mayari habang binabalik sa basket ang mga nahulog na gulay. Tulungan na kita, miss. Malapit na rin kasing maggabi kaya naman ay hinayaan niya ang lalaki na tulungan siya. Nang matapos ay agad niyang kinuha ang basket at hinarap ang lalaki. Ngunit agad din siyang natigilan nang makita ang tindig at hitsura nito. Are you okay, miss? Nasaktan ka ba? Agad na umiling si Mayari dahil nahihiya siyang makipag-usap sa lalaki. Para sa kanya ay sobrang gwapo at matipuno ng lalaki para kausapin siya. Hindi ito dapat nakikipag-usap sa isang simpleng babae na kagaya niya. Ngunit agad din siyang nahinto dahil sa paghawak nito sa braso niya nang lampasan niya sana ito. Gusto kong siguraduhin na hindi ka nasugatan o nasaktan. Agad na hinarap siya ng lalaki at tiningnan ang braso niya kung may galos na ikinagulat niya. Hindi naman ako natumba para magkagalos. Parang nahihirapan pa siyang magsalita dahil sa sobrang lapit ng lalaki sa kanya dahil sinisiguro pa rin ito na ayos siya. Alright, pasensya ka na talaga, miss. Ngumiti ang lalaki sa kanya na ikinaestatwa ni Mayari. Noon lang siya nakakita ng ganoon kagwapong nilalang at noong panahon yun lang tumibok ng ganoon ang puso niya. Miss, nang tawagin siya ng lalaki, ay agad siyang naglakad ng mabilis palampas dito. Hindi niya na inisip pa kung sinusundan siya nito ng tingin dahil basta na lang siyang naglakad na parang takot na takot. Takot na baka matunaw siya sa mga ngiti ng lalaki at tuluyan siyang mahulog sa taong hindi niya naman kilala. Kahit pa hindi niya naman talaga alam ang pakiramdam na mahulog sa isang tao gaya ng mga naririnig niya mula sa mga kakilala. Agad siyang napahawak sa kanyang dibdib nang makapasok siya sa kanyang kwarto. Ang larawan ng lalaki na nakangiti sa kanya ang tanging nasa isip niya ng mga oras na yun. Ano kayang pangalan niya? Taga dito rin kaya siya? Tanong ni Mayari sa sarili. Ngunit agad din siyang napabalikwas nang tawagin siya ng kanyang ina. Anak, hinahanap ka ni Kiara. Malakas na sabi nito, kaya naman ay nagsalubong ang kanyang kilay. Paparating na po. Tiningnan pa ni Mayari ang kanyang sarili sa salamin at siniguradong presentable siyang tingnan. Nakakahiya naman kasi para sa kanya kung hindi siya maayos tingnan. Agad din siyang lumabas. Hindi ka ba busy? Wala kang ibang ginagawa? Hindi nakasagot si Mayari sa tanong ng babae. Umawang pa ang labi niya, ngunit agad ulit itong nagsalita. Ipinagpaalam na kita sa inay mo, payag naman siya. Malaki pa rin ang ngiti ng babae, kaya naman ay nagtataka na siya. Bakit po ate? Saan ba tayo pupunta? Inosente niyang tanong, nakatagilid pa ng kaunti ang ulo. May pabor lang sana ako sa iyo kaso hindi ko sigurado kung marunong kang mag-entertain ng tao. Sasamahan mo lang naman, parang itutur mo lang siya, ganun. Hindi maintindihan ni Mayari yun, kaya naman ay tuluyan na siyang lumabas. Ibig mong sabihin may tao akong itutur? Bakit ate, busy ka ba? Nagtatakang tanong niya. Tumango naman si Kiara. Oo, kaninang umaga pa kasi may gustong kumausap sa akin. Ihinistorbo ako ng kasama niya kaya gusto kong itur mo yung kasama niya para makapag-usap kami ng maayos. Napatitig pa si Mayari sa babae.
Ang maganda at nagpapaawa nitong mukha ang bumabagabag sa kanya. Hindi kasi siya makahindi kapag may pabor ng pinapagawa sa kanya. Pero Ate Kiara, okay lang yan. Mabait naman yung si Kelvin eh. Kaso iniinis niya lang talaga ako kasi bitter siya sa amin ng boyfriend ko. Nanlaki ang mata ni Mayari sa narinig. Boyfriend mo? May boyfriend ka, ate? Curious niyang tanong at tumango naman ito. Oo, yung CEO na nabanggit ko sa iyo kamakailan. Napakurap si Mayari at naalala niya ngang yun ang kwento ng babae sa kanya. Pero ate, mabilis lang naman 'di ba? Sa kagabi na eh. Kumuso si Mayari at sinilip ang bakuran. May mga poste ng ilaw naman kaya walang problema para maglakad-lakad. Hindi ko alam kung magiging mabilis pero kapag iinisin ka niya, sipain mo agad ang bayag. Umawang ang labi ni Mayari sa narinig. Hindi niya yun kinayang pakinggan kaya naman ay tinawanan ni Kiara ang reaksyon niya. Tara na, ani ng babae at nagpasiunang maglakad. Sinundan niya naman ito. Nang makarating siya sa labas ng bahay ay agad na pumasok si Kiara. Hindi siya sumunod dito. Napansin niya lang ang figura ng dalawang lalaki. Pasok ka, Maya. Masayang sabi ni Kiara, kaya naman ay 2 beses pa siyang kumurap at pumasok nga, ngunit agad din siyang natigilan nang makita ang pamilyar na lalaki. Oh, it's you. Malumanay na sabi nito. Napahinto pa rin si Mayari habang nakatingin dito, kaya naman ay nagpalipat-lipat ang tingin ni Kiara sa kanila. Magkakilala kayo? Tanong ng babae. Agad naman na nanilingon ito ni Mayari nang biglang magsalita ang lalaki. Hindi ko siya kilala pero nagkabanggaan kami kanina. Nakatingin pa rin ang lalaki sa kanya kaya naman ay hindi niya mapigilan ang hindi mailang. Ate, siya si Mayari. Maya, siya naman si Kelvin. Napatingin ulit si Mayari sa lalaki at pinasadahan niya rin ang isa pa. Oh, siya rin ang boyfriend ko, si Oliver. Tinuro pa ng babae ang nobyo nitong nakangiti sa kanya. Nice to meet you, Mayari. Nakangiting sabi ng Oliver sa kanya. Aminado siyang gwapo ito, ngunit kapansin-pansin ang kagwapuhan ng lalaking ang pangalan ay Kelvin dahil mas bubbly itong tingnan. Siya po ba ang sasamahan ko? Tanong ni Mayari kay Kiara habang tinuro pa si Kelvin. Tinaas na naman ng lalaki ng kilay si Kiara. Saan ako sasama? Uy, Kiara saan? Naguguluhan ang lalaki kaya naman ay binilatan ito ni Kiara. Istorbo ka kasi sa pag-uusap namin ni Oliver kaya pansamantala ka munang sasamahan ni Maya para hindi ka maboard. Magaling naman makipag-usap si Maya. Bahagya pang nagulat si Maya sa narinig dahil hindi naman talaga siya palaimik. Pinagmasdan pa siya ng lalaki bago ito tumayo at hinila si Mayari palabas na ikinagulat niya. Yung kamay ko po. Mahinang binitawan ng lalaki ang kamay niya kaya naman ay kumurap-kurap si Mayari. Ilang taon ka na? Yun ang unang tanong ng lalaki nang makalabas sila at nang bitawan nito ang kanyang kamay. Ilang minuto pa bago niya ito sinagot. 20 po. Ikaw? Binalik niya lang ang tanong dahil sa naramdamang hiya. Napangiti naman ang lalaki. 25. Kaya wag mo na akong galangin para naman akong matanda niyan. Di ka na rin naman bata para magpusa akin. Nakangiti pa rin itong sabi, ngunit hindi na ito sinagot pa ni Mayari at nagsimula na lang silang maglakad. Ang hirap mo namang kausapin. Okay ka lang? Tanong ni Kelvin. Umawang naman ang labi ni Mayari. Nahihiya ako kasi hindi kita kilala. Bahagyang tumaas ang kilay ni Kelvin at tumawa. Nalimutan mo agad ang pangalan ko. Ako si Kelvin. Nakangiting pagpakilala ulit ng lalaki, kaya naman ay hindi makapaniwalang tiningnan ni Mayari ang lalaki. Kilala naman po kita. Ang ibig kong sabihin ay ngayon lang po kita nakita. Nilingon ng lalaki si Mayari
at nagpatuloy na ulit sa paglalakad. Hindi pa nila pareho alam kung saan tutungo. Take your time. Di naman agad-agad nagiging komportable. Sabi ng lalaki. Nakagat naman ni Mayari ang kanyang labi. Pansin niyang medyo malayo na din ang nilakad nila, kaya naman ay nilingon niya ang lalaki. Baka gusto mo nang bumalik. Sabi niya sa lalaking seryoso na ngayon. Nilingon naman siya nito. Dito sa lugar niyo, saan ang paborito mong puntahan? Biglang tanong ng lalaki. Hindi ako madalas gumala kaya tara, puntahan na lang natin kung saan ka pumupunta kapag nakakalabas ka sa inyo. Hindi nakasagot pa si Mayari at sumunod na lang sa nagpaumunang maglakad na si Kelvin. Hanggang sa napagdesisyonan niyang dalhin ang lalaki sa malaking simbahan na naroon dahil doon lang naman siya madalas pumupunta. Pasensya ka na. Dito lang kita madadala. Gabi na rin kasi. Mahinang sabi ni Mayari sa lalaki at tumangulang ito. Ayos lang. Okay na rin to. Kaysa naman may istorbo ko si Oliver at Kiara. Nakatingin pa si Mayari sa lalaki na nakatingin sa altar at nang ibaling nito ang tingin sa kanya ay agad siyang umiwas. Ganito pala ang probinsya, no? Ngayon pa lang kasi ako nakapunta. Madalas sa labas ng bansa ang pinupuntahan ko. Umawang ang labi ni Mayari, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Tunay ngang mayaman ang lalaki dahil sa sinabi nito. Maganda naman dito sa inyo, pero tahimik na kapag gabi. Di gaya sa Manila na kahit gabi maingay pa rin. Kumurap si Mayari sa narinig. Tunay ngang taga Maynila ang lalaki. Ano ba ang meron sa Maynila na wala rito sa probinsya? May kuryosidad na tanong ni Mayari. Binaling naman ng lalaki ang tingin sa kanya. Well, unlike provinces, masasabi kong madaming opportunities sa cities. Marami kang mahahanap na trabaho doon. Ang probinsya pahirapan pa. I bet may mga katulad mong probinsyanas na pangarap makapunta sa syudad. Natulala si Mayari sa sinabi ng lalaki. Isa na siya na nangarap niyon. Kaya naman hindi niya maiwasang banggitin sa lalaki ang tungkol doon. Gusto ko ring pumunta doon. Mahinang sabi niya, kaya naman ay ngumiti ang lalaki dahil na rin sa paghanga sa mahinhin na babae. Gusto mong sumama? Agad na nanlaki ang mata ni Mayari at umiling. Hindi niya pakilala ng lubusan ng lalaki at mas lalong hindi niya ito kaibigan. Hindi siya basta-bastang sumasama sa hindi niya palang kilala. Maliban na lang ngayon dahil pabor yun ng kaibigang si Kiara. Bakit? Tanong ng lalaki. Nagtataka niya naman itong tingnan. Anong ibig mo sabihin sa tanong na bakit? Pabalik na tanong ni Mayari. Natawa naman ang bahagya si Kelvin. Bakit gusto mong makapunta sa Maynila? Sandaling napatigil sa pagmumuni-muni si Mayari sa tanong na yun. Bukod kasi sa pagkahanap ng trabaho, ay may nais din siyang makita. Dahil gusto kong makahanap ng permanenteng trabaho. Yun na lang ang isinagot niya at nag-iwas ng tingin. Ang lalaki naman ay nanatili lang ang tingin sa kanya. Ganyan ka ba talaga? Biglang tanong ng lalaki, kaya naman ay naibalik ni Mayari ang tingin dito. Na ano? Naging formal na ang tono ni Mayari, ngunit hindi niya maitatago ang kaunting ilang para sa gwapong lalaki. Gusto ko ang mga nunal mo sa mukha. Ang ganda nilang tingnan. Napakurap si Mayari sa narinig sa biglaang pag-iban ng usapan ng lalaki. Nakangiti pa rin ito habang kausap siya. Hindi naman alam ni Mayari ang sasabihin. Bukod sa kanyang ina, ay ito ang pangalawang nagsabi na magandang tingnan ang mga nunal sa mukha niya. Pasensya na pero tapos na siguro si Ate Kiara at ang nobyo niyang mag-usap. Kailangan na nating bumalik. Nang dahil sa pagkailang, ay agad na nagpaumunang maglakad si Mayari at napapikit pa. Nagtataka naman ng lalaki na sumunod sa kanya. Hanggang sa nakabalik na sila sa harap ng bahay, ay wala pa rin silang imik kaya lumabas naman si Kiara at Oliver na nagtataka.
Kakatapos lang namin mag-usap, kanina pa ba kayo dyan? Tanong ni Kiara na nagtataka pa rin ang tingin sa kanila. Kakabalik lang namin ate. Wala namang matinong lugar pasyalan dito dahil gabi na rin. Nakayukong sagot ni Mayari na idiniin pa ang kamay sa kanyang palad. Napansin naman yun ni Kiara, kaya naman ay tinaasan niya ng kilay si Kelvin. Hoy lalaki, anong ginawa mo kay Maya ha? Naiinis na tanong ni Kiara, kaya naman ay agad na nanlaki ang mata ni Mayari at siya na rin ang sumagot dahil nagtataka si Kelvin. Si Oliver ay nagmamasid lang sa gilid. Wala naman siyang ginawa sa akin ate. Sadyang wala lang kaming napag-usapan at hindi ako komportable. Pahina ng pahina ang boses ni Mayari na tanging si Kiara lang na nasa harapan niya ang nakarinig. Agad naman na lumambot ang tingin ni Kiara sa kanya. Umuwi na nga kayo? Gabi na ah. Di naman kayo pwedeng dito matulog dahil may mga trabaho pa kayo. Naiinis na sabi ni Kiara sa dalawang lalaki at hinila ang braso ni Mayari patungo sa gilid nito. Pasado 9:00 na. Marami pa namang araw para makabalik kayo. Pinili niyo pa talagang pumunta rito ng weekdays. Nanatili lang ang tingin ni Mayari kay Kelvin na nakangisi habang nakatingin sa lupa. Parang iniinis lang si Kiara. I told you, I just missed you. Napamaang si Mayari sa narinig na sabi ni Oliver. Alam niyang si Kiara ang sinabihan nito dahil sa biglaang pagtahimik ni Kiara. Nang tingnan niya ang babae, ay namumula lang ito. Alis na. Umirap pa si Kiara nang sabihin yun, ngunit imbis na ang dalawa ang balingan ng pansin, ay tiningnan ni Mayari si Kelvin na nakatingin sa dalawa. Nang magsulubong ang kanilang mga mata, ay tinanguan lang siya ng lalaki at tumayo na. Alis na kami. Ingat sa amin. Sarkastikong sabi ni Kelvin na nakangisi pa habang nakatingin kay Mayari. Naguguluhan namang tumingin din si Mayari sa kanya. Kumaway pa si Oliver sa kanila ni Kiara. Ingat sa inyo. Balik kayo dito anytime. Yun na lang ang sinabi ni Mayari dahil wala siyang ibang maisip. Alam niyang yun din naman ang nais ni Kelvin na marinig mula sa kanya. Hindi siya ganun ka-inosente para hindi malaman yun, kaya naman ay hindi maitago ni Kelvin ang ngiti. Nang makaalis na ang mga lalaki, ay umuwi na rin si Mayari sa kanila. Nakita niya naman ang kanyang inang nakaupo sa balkoni ng bahay nila at nanunuksong nakatingin sa kanya. Bakit po ganyan ka makatingin, inay? Nakangusong tanong niya rito. Nagtataka pa siya nang binigyan siya nito ng nunuksong tingin. Nakita kitang may kasamang gwapo kanina. Ano na? Siya na ba ang para sa'yo? Napamaang si Mayari sa narinig galing sa kanyang ina na malaki ang ngiti. Nanunukso pa rin ito. Inay naman, kaibigan po yun ng nobyo ni Ate Kiara at pinapasamahan lang ni Ate Kiara sa akin ang lalaking yun. Hindi ko po yun nobyo. Napakamot pa siya sa kanyang noo nang mapansin ang hindi naniniwalang reaksyon ng kanyang ina. Inay, hindi ko nga po sabi nobyo yun. Dahil sa inis ay nakangusong pumasok na lang sa kanyang kwarto at nagpahinga. Bro, what are you thinking? Nilingon ni Kelvin ang kanyang kaibigan dahil sandali siyang tumahimik dahil sa halo-halong iniisip. Sa nanunuksong boses ni Oliver, alam ni Kelvin na may tinutukoy ito. Kailan ka pa naging interesado sa mga iniisip ko, pre? Nakataas pa rin ang kilay na tanong niya sa kaibigan. Natatawa naman ito habang nagda-drive. Alam mo, ilang taon ka na rin namang single, Kelv. It's not bad to try again. Nanunukso ang boses na sabi ni Oliver, kaya naman ay bahagya siyang natawa. Pinagsasasabi mo? Umismid si Oliver at ngumisi. Mayari is quite sophisticated and her beauty is rare. Parang dalagang Pilipina lang. Nang marinig ni Kelvin ang pangalan ng babaeng kasama niya kanina, ay napangiti siya. Hindi ko type ang mga inosente pare. Sabi ni Kelvin sa kaibigan, ngunit mas lalo lang itong ngumisi. Di habang buhay inosente ang isang tao, Kelv. Malay mo, kapag naging kayo ay magbago siya. Pinag-usapan din namin ni Kiara si Mayari kanina.
Di naman kasi palalabas at puro pagtahi lang ang ginagawa ng babaeng yan kaya siya ganun kung umakaasta. Napatingin si Kelvin sa kaibigan dahil sa huling sinabi nito. Umasta na ano? Tanong niya. Nagkibit balikat naman si Oliver. Umasta na ilag, pero sa'yo lang. Napailing na lang si Kelvin sa sinabi ng kaibigan. Ramdam nga niya ang ganung asta ng babae, ngunit hindi niya yun pinansin. Bagkus ay pinagtuunan niya ng pansin ang inosente at pagandang mukha ni Mayari. So, kailan ang balik mo doon? Pag-iiba ni Kelvin sa usapan. Sandali naman siyang sinulyapan ni Oliver at ibinalik sa daan ang paningin. Sabado. Birthday rin kasi ng ina ni Kiara at inimbita ako. Napatango si Kelvin sa sagot ng kaibigan at huminga ng malalim bago magsalita. Sama ako. Patunog ng umisi si Oliver at pinasadahan na naman siya ng tingin. Bakit ka sasama? Nanunukso ang boses nito kaya naman ay napakamot siya sa batok at hininaan ang aircon ng sasakyan. Para makita siya. Dahil sa sinabi, ay narinig niya na talaga ang malakas na tawa ni Oliver na kinainisan niya. Yan ang hindi tipo ah. Hindi na rin napigilan ni Kelvin ang umiti nang ma-realize na tama nga ang kaibigan. Mukhang mag-iiba nga ang tipo niya sa isang babae. Araw ng Sabado at nagising si Mayari dahil sa ingay ng tilaok ng manok. Nang tingnan niya ang oras ay pasado 5:00 na ng madaling araw, ngunit tama lang ang tulog niya. Kaya naman ay hindi na siya nakaramdam pa ng antok. Nang tingnan niya ang kwarto ng ina, ay nakita niyang natutulog pa ito kasama ang nakababata niyang kapatid na babae na si Hanan. Kumusta na kaya siya? Yun ang unang tanong na pumasok sa isip ni Mayari habang nakatingin sa kapatid niya. Hindi nito nasilayan ang mukha ng kanilang ama kaya hindi niya maiwasang maawa rito, lalo na kapag hinahanap nito ang ama. Masaya na siguro siya. Hindi niya na rin naman ata kami naiisip dahil hindi na siya bumalik. Araw-araw ay ganun palagi ang naiisip ni Mayari. Inaamin niyang malaki ang galit niya sa ama, ngunit naghihintay pa rin siya rito. Nang sumapit ng tanghali, ay sinamahan ni Mayari ang kanyang ina sa bahay ni Kiara dahil kaarawan ng ina nito. Tutulong ang kanyang ina para magluto ng handa. May mga bisita raw kasi na dadating. Maligayang kaarawan po, Aling Kaday. Maligayang bati ni Mayari sa ginang. Malaking ngiti naman ang ginawad nito sa kanya. Naku, maraming salamat iha. Pumasok ka roon sa loob dahil nandun si Kiana at Kiara. Umawang ang labi ni Mayari sa narinig at hindi na nagdalawang isip pa na pumasok at doon ay nakita niya ang magkatabing si Kiana at Kiara. Masaya ang mga itong nagkukwentuhan. Ngunit sa isang banda ay nawala ang ngiti niya na makita si Oliver kasama si Kelvin. Lalabas na lang sana uli siya nang tawagin siya ni Kiana. Maya, come here. Huwag kang mahiya. Mahinhin ang boses nito kumpara ng kay Kiara. Mahaba din ang buhok nito. Hala, hindi na ate. Tutulong na lang po ako kina inay. Nahihiyan niyang sabi, ngunit sumunod si Kiara. Ano ka ba naman, Maya? Kami lang naman to, huwag ka nang mahiya. Tiningnan pa ni Mayari ang labas kung saan nagkahanda ang mga matatanda sa pag-arrange ng mga mesa at paglagay ng dahon ng saging dahil sa isang budol fight na gagawing celebration. Kaya na nila yan, halika na. Sininyasan pa siya ni Kiana, kaya naman ay wala siyang magawa kundi ang tumabi sa kambal. Ngunit nagulat siya nang pinagitnaan siya ng mga ito. Ang dalawang lalaki naman ay tahimik lang sa gilid. Mayari, di ba pangarap mong makapunta sa Maynila? Gusto mong sumama? Yun ang unang tanong ni Kiana sa kanya. Napatango naman si Kiara bilang pagsang-ayon sa tanong ng kakambal. Po? Pero si inay, sabi ng inay mo okay lang naman daw sa kanya para makalabas ka rin paminsan-minsan. At saka, hindi na problema ang matutuluyan mo doon kasi may mansyon naman si Kiana eh. Si Kiara naman ang nagsalita, kaya mas lalong humanga si Mayari sa dalawa. Alam niya namang umaangat na ang mga ito sa buhay, pero ang isiping iniimbita siya ng mga ito sa isang bakasyon ay sobra na. Salamat po, pero okay, sasama ka.
Yun na agad ang nagiging desisyon ni Kiara, hindi pa man siya nakasagot. At dahil wala na rin naman siyang magagawa at hindi na rin siya makakatanggi dahil payag naman ng kanyang ina, ay sumang-ayon na rin siya na labis na ikinatuwa ng kambal. Ganun na rin ang mga lalaking tahimik lang na nakikinig. Biglang lumabas ang kambal maging si Oliver, kaya naman ay hindi makagalaw si Mayari. Lalo pa at silang dalawa na lang ni Kelvin ang naiwan. Curious naman na nalingon ng lalaki ang labas. Anong meron sa labas? Kanina pa ako nagtataka. Napatingin si Mayari sa lalaki. Pansin niya nga ang kanina pa patingin-tingin ng lalaki sa labas. Naghahanda sila dahil kakain na maya-maya. Mas lalong nagtataka ang lalaki at napatingin ito sa kanya. Bakit nila nilalagay ang rice sa ibabaw ng dahon? Sandaling natigilan si Mayari sa tanong ng lalaki at nilingon ang labas. Nakagat niya naman ang sariling labi nang maalalang mayaman ito at maaaring hindi nito at na-experience ang budol fight. Diyan kasi kakain mamaya. Kamay lang ang gagamitin. Kung hindi ka naman komportableng magkamay, pwede ka naman gumamit ng kutsara dahil maraming ganun sina Aling Kaday. Sagot ni Mayari na ikinatango ni Kelvin. Anong tawag sa ganyan? Ngayon pa lang ako naka-attend ng birthday na ganyan ang way sa pag-celebrate. Mahinang natawa si Mayari sa sinabi ng lalaki dahilan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi siya nakatingin sa lalaki. Nanatili lang ang tingin niya sa labas, kaya naman ay hindi niya napansin ang pagtitig nito. Dito sa amin kapag may birthday ay ganyan ang ginagawa. Tinatawag yang budol fight. Sugot uli ni Mayari, kaya naman napatango ang lalaki sa kanya. Ganyan din bang ginagawa sa tuwing ikaw ang may kaarawan? Natigilan si Mayari sa tanong ng lalaki. Hindi niya alam ang isasagot, kaya naman ay tinignan niya ito at bumuntong hininga. Daig mo pa ang babae sa dami ng tanong mo. Seryosong sabi ni Mayari na napansin naman agad ni Kelvin. Why? May question bothers you ba? Tanong ng lalaki. Na agad niya namang ikinailing. Iniisip niyang mas mainam na magtatanong ito para mawala ang awkward na pakiramdam sa kanya. Ngunit may mga tanong lang talagang hindi niya kayang sagutin. Hindi ako nagdidiriwang ng birthday ko simula nang iwan kami ni Papa. Sa wakas ay nasabi niya yun sa lalaki na ikinatigil naman ito. Napamaang pa itong nakatingin sa kanya. Huwag mo na lang ituloy kung hindi ka komportable. Sabi ni Kelvin. Kaya naman ay natatawang umiling si Mayari. Sinagot ko lang ang tanong mo kanina. Wala akong balak na magkwento. Mas napamaang si Kelvin sa sinabi ni Mayari, ngunit hindi na siya nakasagot pa dahil tinawag na sila sa labas para kumain. Nang makarating si Mayari roon, ay agad na sinimulan ang selebrasyon sa pagdarasal. Si Mayari pa ang nagdasal na labis na ikinahanga ni Kelvin. Minsan na lang din kasi siyang makakita ng babaeng nagdadasal. Kain na, iho. Agaw pansin sa kanya ng isang ginang na alam niyang siyang ina ni Mayari. Ngumiti naman siya rito at tiningnan ang pagkain sa harap. Hindi siya marunong magkamay at yun ang concern ni Mayari kanina. Nagulat naman siya nang makitang nasa tabi niya na si Mayari. Hindi ka marunong magkamay? Kukuhanan kita ng kutsara. Huwag na. Marunong ako magkamay. I can do it. Ngumisi pa siya at pasimpleng ginaya ang ginagawa ng mga matatandang nandun, ngunit nang gayahin niya ay nahulog lang mula sa kamay niya ang ulam na ikinatawa ni Mayari. Nang marinig niya ang malakas na tawa nito, ay nagulat siya dahil yun ang unang beses na narinig niyang tumawa ng ganun kalakas. Sabi ko naman kasi kukuha na kita. Hindi na nakasagot si Kelvin, ngunit agad na tumalikod na si Mayari para kumuha ng kutsara. Agad din naman itong nakabalik at inabot sa kanya yon. Thank you, Mayari. You're too kind. Nagsimula na silang kumain at tanging ang ingay lang ng matatanda ang malakas. Si Kiara at Oliver naman ay nagtatawanan habang si Kiana ay nakikihalubilo sa matatanda. Silang dalawa lang ni Mayari ang walang imik, ngunit napatigil siya sa pagnguya nang mauna itong magsalita. Ang ganda ni Ate Kiana, no? Napansin pa ng lalaki na pinagmasdan nito si Kiana, kaya naman ay napatingin siya sa babae. Totoo ngang maganda ito at pasok sa tipo niya,
ngunit may natitipuhan naman na rin siya ngayon. She is. Sagot niya kay Mayari na agad naman na napatingin sa kanya. Ang ganda niya, siguro ay gusto mo siya. Halos mabulunan si Kelvin sa kinakain nang sabihin niyo ni Mayari. Mabuti na lang at may baso sa gilid ng mesa. Napaubo pa siya ng konti. Okay ka lang? Sasalinan pa kita ng tubig ah. Nilagyan nga ni Mayari ng tubig ang baso ng lalaki na agad naman itong nilagok at tumingin sa kanya na may namumula pang mukha. Why are you asking something like that nang wala sa oras? Tanong ni Kelvin. Kaya naman ay kumurap-kurap si Mayari. Ha? Bakit affected ka? Siguro gusto mo nga siya. Nanunukso pa ang boses ng babae, ngunit agad na din itong nagpatuloy sa pagkain. Kaya naman ay bumalik na rin siya sa pagkain habang nagtataka itong sinusulyapan. Si Mayari rin ay nasinusulyapan ang nakangiting si Kiana na kausap ang mga matatanda. Maganda ka rin naman. Agad na pinamulahan ng pisngi si Mayari nang biglang sabihin niyo ni Kelvin. Nalunok niya pa ang hotdog nang hindi pa nginuya. Mabuti na lang at hindi siya nabulunan. Hindi naman. Agad niyang sagot kaya naman ay umiling si Kelvin. Sa maniwala ka't sa hindi, maganda ka. Alam kong kinukumpara mo ang sarili mo sa kanya base sa kilos ng mata mo. Kaya tigil mong pagkumpara sa sarili mo at maniwala kang maganda ka dahil maganda ka naman talaga. Natahimik si Mayari sa sinabi ng lalaki. Totoo ngang naiinggit siya sa effortless na ganda ni Kiana at Kiara. Kaya naman ay hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili sa kanila. Minsan ay hindi talaga maiiwasan yun kaya ayos lang. Nasabi na lang ni Mayari sa lalaki. Si Kelvin naman ay napailing na lang. Nang matapos silang kumain, ay agad na inutusan si Mayari ng kanyang ina na mag-impake na dahil pinapasama siya nito sa Maynila. Pero inay, magiging okay lang po ba talaga kayo rito? Tanong ni Mayari sa kanyang ina. Nagsalubong naman ang kilay nito, ngunit kalaunan ay tumanguna. Agad na lumarga sina Mayari patungong Maynila. Nasa sasakyan siya ni Kelvin dahil dito siya pinasabay ng mga kasama. Kaya naman ay hindi siya makapagsalita lalo pat wala rin namang pag-uusapan. Pwede kang matulog kung gusto mo. Mahaba-haba pa ang biyahe. Sabi sa kanya ng lalaki, kaya naman ay napatingin siya rito. Nasa passenger seat lang din kasi siya. Mga ilang oras ba ang biyahe? Tanong niya rin sa lalaki na nasa daan ang buong atensyon. 4. Tipid na sagot nito, nanatili lang ang tingin ni Mayari rito. Paano ka? Hindi ka ba aantukin? Agad na napangiti si Kelvin sa tanong ni Mayari, kaya naman ay nagtataka ang babae roon. Kapag ba gusto kong matulog, ikaw ang magmamaneho? Umawang ang labi ni Mayari nang dahil doon. Kailanman ay hindi niya pinangarap na magmaneho sa kadalhilan ng takot siyang baka madisgrasya siya pag nagkataon. Hindi ako marunong magmaneho. Sa daan na lang din tumingin si Mayari at tiningnan ang dinadaanan ng sasakyan. Palabas na yun sa lugar nila na kinahingan niya ng maluwag. Natawa na lang din si Kelvin ng bahagya sa babae. Ilang saglit pa ay nakita niyang nakadikit na ang ulo nito sa gilid ng pintana doon. Napansin niya nakatulog nga ito. Mabuti na lang at naka-seatbelt ito. Ang ganda ng batang ito. Nagising ang diwa ni Mayari sa boses ng isang ginang. Hindi niya patuluyang nabuksan ang mata niya noon kaya nang dumilat na siya ay nagulat siya nang nasa isang silid siya. May ilang gamit doon at may malaki ring cabinet. Nasa malambot naman siya na kama. Gising ka na pala, iha. Nakangiti ang isang ginang sa kanya. Kasama nito ang isang dalaga na nakangiti rin sa kanya. Kaya naman ay nagtataka siyang tiningnan ang mga ito. Kilala ko po ba kayo? At saka nasaan po ako? Nagtataka niya pang tanong at muli ay inilibot niya ang tingin sa kwarto. Ang sagot sa unang tanong mo ay hindi, iha. Di mo kami kilala dahil ngayon ka palang di naman namin nakita. Ang sagot naman sa pangalawang tanong ay, nasa mansyon ka ni Madam Kiana. Namangha si Mayari sa narinig. Ang huling natatandaan niya ay nasa sasakyan siya ni Kelvin. Paano po akong nakarating dito? Naglalakad po ba ako habang tulog? Natawa ang ginang sa tanong ni Mayari.
Maging ang dalagang nasa tabi nito na tahimik lang ay bahagyaring natawa. Ang inosente mo naman, iha. Malamang ay kinarga ka papunta rito. Napatingin si Mayari sa ginang nang sabihin yun. Sino pong nagkarga sa akin? Si Sir Kelvin, ate. Napakurap si Mayari at napatingin naman sa dalagang sumagot. Sa isipan niya ay malamang na ito ang nagkarga sa kanya dahil sa sasakyan naman siya nito sumabay. Hindi niya man lang ako ginising. Bulong ni Mayari, ngunit narinig yun ng ginang na bahagya nitong kinatawa. Hindi ka na raw ginising ni Sir dahil napasarap ang tulog mo, iha. Pumungisngis pa ang dalagang katabi nito, kaya naman ay 2 beses na napakurap si Mayari dahil sa inasta ng dalawa. O siya, ikaw ay sumabay na sa amin para makapag-agahan, iha. Gigisingin ka na sana namin pero ikaw na ang kusang nagising. Dahan-dahan naman na umalis si Mayari sa malaking kama na kinahihigaan niya. Takot pa siyang madumihan ang puting kumot doon. Sumunod nga siya sa dalawa at iginala ang tingin niya sa paligid na parang ignorante. Ay wow, gising na ang Disney princess! Masayang bungad ni Kiara sa kanya. Nahihiya naman siyang ngumiti at tiningnan ang nasa mesa. Parang fiesta lang dahil napakarami ng pagkain na naroon. Tinalo ang budol fight na naganap. Magandang umaga po. Bati niya sa mga nandoon. Tinuro naman ni Kiana ang upuan kaya wala na ring nagawa si Mayari kundi ang maupo roon. Nasaan po si Kuya Oliver at Kelvin? Nang itanong niya yun ay ginawaran siya ni Kiara ng nanunuksong tingin. Wow, kapag kay Baby Loves ko may kuya pero kay Kelvin wala. Magkaedad lang kaya silang dalawa. Umawang ang labi ni Mayari sa sinabi ni Kiara. Maging si Kiana ay napangisi. Kasi hash, kain na. Sabi pa ni Kiana at nagsimula na nga silang kumain. Napatingin pa saglit si Mayari sa malaking pinggan na nasa harapan niya. Sa sobrang laki nito ay maaari niyang kunin lahat ng gustong uulamin. Agad din na natapos sa pagkain si Mayari kaya ginugol niya ang oras sa pag-sketch ng kung ano-ano sa isang kwarto roon. Magaling ka pala mag-drawing? Nabitawa ni Mayari ang lapis nang marinig ang boses na yon. Nang lingunin niya ay nakumpirma niyang si Kelvin yun. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong, kaya naman ay natawa si Kelvin. Gagala sana kita, kung gusto mo lang. Napakurap si Mayari sa sinabi ng lalaki. Ang lalaki naman ay umiwas ng tingin sa kanya. Hindi pa ito makatingin ng diretso. You know, para naman maging masaya ang bakasyon mo rito sa lungsod. Mas natahimik lang si Mayari sa sinabi nito dahil hindi naman talaga pagbabakasyon ang pinunta niya roon. Sige. Pagsang-ayon ni Mayari, kaya naman ay napangiti ang lalaki sa kanya. Hindi rin nagtagal ang pag-aayos ni Mayari at pinanatili niya ang manakalugay na buhok na hinangaan ng husto ni Kelvin. Nang makarating sila sa mall, ay nilibre ni Kelvin si Mayari. Nag-arcade sila kaya naman tuwang-tuwa ang babae. Hindi ka papagod? Tanong ni Kelvin na agad naman na ikinailing ni Mayari. Okay, samahan muna ako saglit sa bookstore. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, ay galak ang namutawi kay Mayari. Mahilig din kasi siya sa mga nobela. Nang makarating doon ay bahagya pang nagulat si Kelvin dahil naunang pumasok si Mayari, ngunit sa bandang huli ay hinayaan niya ito. Pwede mo rin kunin ang mga gusto mong libro. Sabi ni Kelvin, ngunit agad na umiling si Mayari. Wala akong gusto. Nais ko lang magtingin-tingin. Sagot ni Mayari at hindi na hinintay pa si Kelvin na makapagsalita pa. Bagkus ay nagtingin-tingin na nga siya ng mga librong naroon. Nang matapos ay agad din silang lumabas doon. Sandali pang natigilan si Mayari dahil sa dami ng mga libro na binili ni Kelvin. Napagdesisyon na rin nilang umuwi matapos noon. Ngunit bago pa man siya ihatid ni Kelvin pabalik sa mansyon ni Kiana, ay pumunta muna sila sa mansyon ni Kelvin. Hindi pa sana sasama si Mayari sa loob, ngunit napilit siya ni Kelvin. Mas malaki pa ang mansyon ni Kelvin kisa kay Kiana, kaya naman ay labis siyang humanga, ngunit at the same time ay nangliit sa sarili. Nahiya naman ang bahay nila sa probinsya na sobrang liit. Kelvin, my son!
Malakas na sabi ng isang ginang na maganda at balingkinitan. Umawang ang kanyang labi kung gaano ito kasaya na abot hanggang tenga nang masilayan ang anak. Mabuti naman at naisipan mong bumisita rito. Masaya pa ring ani nito, parang hindi pa siya dito nakita. Yeah, I am with someone. Agad na nawala ang ngiti ng ina nito at napunta sa kanya ang atensyon na mas ikinakaba niya. Girlfriend? Normal na tanong ng ina nito. Napansin niya pa ang pagngisi ni Kelvin, ngunit hindi ito sumagot. Hindi na rin yun pinansin pa ng ina nito dahil sa isang iglap lang ay nasa harap niya na ang ginang. Magandang hapon po. Nahihiyang bati niya rito. Titig na titig pa rin ang ginang sa kanya, kaya naman ay nahihiya siyang mag-iwas ng tingin. Mom, you're making her uncomfortable. Sabi ni Kelvin sa ina, ngunit hindi ito nakinig. Bagkus ay hinawakan pa nito ang mukha ni Mayari na kinabigla ng babae. Ramdam niya pa kung gaano kainit ang palad ng ginang. Ang ganda-ganda mo, iha. She must be Mayari. Napakurap ng ilang beses si Mayari dahil kilala siya ng ginang. Nagtataka naman niyang binalingan ng tingin si Kelvin. Well, close si Mommy at Oliver. Sabi ni Kelvin, ngunit kaakibat nun ang sinabi ng ginang. No, sabi mo may gusto kang babae at Mayari ang pangalan. Pagkikipagdebate naman ang ina ni Kelvin, kaya naman ay kumurap-kurap si Mayari sa narinig. O baka naman ay nagbibiro lang ang ina nito. Mayari? Mayari? Where? Naibaling ni Mayari ang tingin sa kakarating lang na dalagita. Katulad ng ina nito ay may masayahin itong mukha at parang easy-go-lucky girl lang. Siya si Mayari. May baby Kershi. Nanlaki ang mata ng dalagita nang ibaling nito kay Mayari ang tingin. Oh my God! Ang ganda mo! Kuya, have a good taste now. Masayang sabi ni Kershi. Nilapitan pa si Mayari. I am Kershi pala. You can call me Kersh or Shay. I am like 14 years old. Masaya pa ring sabi nito na mas ikinagulat ni Mayari. Sa tangkad nito at sa maganda nitong mukha ay hindi halatang batang-bata pa ito, lalong na sa ikinikilos nito. Totoo naman, di ba? Hindi ako nagkakamali ng pagkarinig. Sabi ng kuya mo ay may nagugustuhan siyang babae at Mayari ang pangalan. Paniniguro pa ng ginang sa anak nitong babae. Mom, stop it. Namumula na talagang sabi ni Kelvin, ngunit hindi naman paawat ang kapatid nito. Totoo naman kuya, sabi mo pa nga na excited kang sumama kay Kuya Oliver kasi makikita mo siya eh. Wait, taga-province ka ba, te? Tanong ni Kershi na ibinaling pa ang tingin kay Mayari. Oo, sinama ako ni Ate Kiana. I knew it! No need an explanation, ikaw nga si Mayari. Masayang sabi ni Kershi at sinabayan pa ng ina nito. Napatingin naman si Mayari sa lalaki na ngayon ay hindi na magawang makatingin sa kanya ng maayos. Basta, kung anong score niyong dalawa, support lang ako. Sabi ni Kershi na ikinagulat ng kuya nito. Bakit maalam ka na sa mga ganyan ha? May pagka-istrikto na ngayon ang boses ni Kelvin, kaya naman ay imbis na matakot, tinaasan pa ito ng kilay ng kapatid. Who am I kidding? The influence of the internet, kuya. Bago pa man mapagalitan ni Kelvin ang kapatid, ay umalis na ito sa harapan nila na halatang inaasar lang ang kuya. Nabaling naman ni Mayari ang tingin sa ginang na ngayon ay nakahawak na sa kanyang kamay. Masaya akong makita ka na sa wakas, iha. You're truly beautiful. Ang natural ng ganda mo at ang ganda ng mga nunal mo. Hinawakan uli nito ang mukha niya, kaya naman ay hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Naalala niya rin ang sinabi ni Kelvin sa kanya noon, ngunit agad din na pinamulahan ng dahil sa nalaman niya. Napagdesisyonan na rin ni Kelvin na iuwi si Mayari matapos noon. Sa sasakyan ay awkward na pakiramdam ni Mayari at Kelvin sa isa't isa, hanggang sa maisipan ni Kelvin na magbukas ng topic. Pasensya ka na sa mami ko. Gustong-gusto niya na lang kasing magka-girlfriend ako. Napatingin si Mayari sa lalaki.
Hindi pa nito pinapatakbo ang sasakyan, kaya naman ay wala siyang magawa kundi ang tumango. It happened na napag-usapan ka namin nila Oliver noong makabalik kami rito kaya ka nakilala ni Mommy. Inaasar din nila ako sa'yo. I'm sorry. Umawang ang labi ni Mayari sa sinabi ni Kelvin at agad ulit na umiling. Hindi mo kailangang mag-sorry. Hindi ko binibig deal yun. Ngumiti ng kaunti si Mayari kay Kelvin upang ipakitang ayos lang siya, kaya naman ay nakahinga ng maluwag si Kelvin. If you don't mind me asking, nasaan pala ang father mo? Hindi ko siya nakita. Sandaling natigilan si Mayari sa tanong na yun. Kakakilala pa lang niya sa lalaki, ngunit malagki na agad ang tiwala niya rito, kaya naman ay walang masama kung sasabihin niya ang totoo. Iniwan niya kami ng walang matinong dahilan. Lumayo siya sa amin. Nakikinig lang si Kelvin kay Mayari habang nagdadrive. Maramdaman niyang nagpapakatatag lang ang babae, masagot lang ang tanong niya. Tumango naman siya. Minsan sa buhay, kailangan talaga nating magpakalayo-layo lalo na kung kailangan. Wala rin namang aalis ng walang dahilan. Lahat ay meron. Baka hirap lang sabihin ng ama mo sa inyo ang dahilan niya dahil takot siyang kayo na mismong lalayo sa kanya kaya mas pinili niyang siya ang lalayo. Malay mo, isang araw ay babalik siya kapag handa na siya. Seryoso lang si Mayari na nakinig habang nakatingin sa tanawin na nadadaanan nila. Galit na galit ako sa kanya. Bulong ni Mayari, kaya naman ay pinasadahan ito ni Kelvin ng tingin. Normal lang ang magalit, Mayari. And it's fine. Nanatili lang ang tingin ni Mayari sa labas at kinagat ang labi upang mapigilan ng pag-iyak. Naaawa ko sa kapatid ko dahil binubuli siya ng mga kaklase niya. Nagsusumbong siya kay inay kesyo iniwan kami ng itay. Hindi naman namin masabi sa kanyang totoo yun dahil alam kong mas sakit para sa akin. Doble ang sakit na mararamdaman niya dahil nagsinungaling din kami sa kanya. Iniisip na ni Mayari ngayon ang mukha ng kapatid na 10 taong gulang na ngayon. Kagaya niya ay inosente rin ito sa lahat ng bagay, ngunit naiintindihan na ang takbo ng mundo. I like your braveness. Napatingin si Mayari sa lalaki. Nakatingin ito sa daan at nanatiling nakikinig lang sa kanya. Maraming salamat. Yun lang kasing pwede kong gawin, ang magpakatatag. Siyempre para kay inay at para kay Hanan. Napangiti ng kaunti si Kelvin sa sinabing yun ni Mayari. Alam niya kasing ilang taon na rin itong nagtitiis na mahanap ang ama. Ngunit nanatili pa rin itong matatag sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Tutulungan kitang hanapin siya, Mayari. Nang sabihin yun ng lalaki, ay gulat ang reaksyon ni Mayari. Bumaba naman siya sa sasakyan nang hindi na hinintay pa na pagbuksan siya ng lalaki dahil hindi naman siya prinsesa para roon. Papasok na ako. Salamat sa paghatid. Bagyapang napangiti si Mayari nang sabihin yun at tatalikuran na sana ang lalaki na magsalita ito. Hey, wait. Napatigil naman siya sa paglalakad at nilingon ang lalaki na nakalabas na ngayon sa sasakyan. Bakit? May kailangan ka pa ba? Tanong ni Mayari. Lumapit naman sa kanya ang lalaki na ikinatigil niya. Tungkol sa sinabi ni Mami sa'yo o tungkol sa mga narinig mong sabi niya. Naikilid ni Mayari ang kanyang ulo habang nakatingin sa binata. Hindi naiintindihan ang sinasabi nito. Bakit? Ano bang meron doon? Tanong niya. Nakita niya namang kinagat ng lalaki ang labi nito. Tungkol sa sinabi niyang kaya kanya kilala ay dahil gusto kita. Nanlaki ang mata ni Mayari sa sinabi ng lalaki, kaya naman ay agad siyang nag-iwas ng tingin. Sandali niya na sanang nalimutan yun, ngunit ayun nga at ibinalik ng lalaki ang topic na yun. Yun ba? Alam ko namang hindi yun totoo dahil alam kong hindi naman ako ang tipo mo at... Sandali pang tiningnan ni Mayari si Kelvin bago ulit nagsalita. Gusto mo si Ate Kiana? Nakapakurap si Kelvin sa sinabi ni Mayari. Kailan ko nabanggit sa'yo na gusto ko siya? Si Mayari naman ang napapaisip ngayon. Wala siyang maalalang binanggit ni Kelvin sa kanya yun,
Kaya naman ay umawang ang labi niya. Tama si na Mommy. Sinabi ko sa kanilang may nagugustuhan akong babae at Mayari ang pangalan niya. Wala naman akong sinabing Kiana yun. Kaya ka nga nila nakilala dahil puro ako Mayari. Napamaang si Mayari sa narinig, ngunit si Kelvin ay seryoso lang ang tingin sa kanya. Pero, di ba si Ate Kia? Huwag mo akong ipagpilitan sa taong kaibigan ko lang Mayari. Seryoso na talagang sabi ni Kelvin, kaya naman ay tatahimik si Mayari. It's fine. Hindi ako nag-e-expect na magugustuhan mo ko pabalik. Hayaan mo lang akong gustuhin ka dahil sanay na ako sa ganun. Hindi na nagpaalam pa ang lalaki at dumiretso na itong pumasok sa sasakyan bago ito pinatakbo ng mabilis. Naiwan naman si Mayari roon na nakatayo at tulala habang pinoproseso ang sinabi ni Kelvin. Talagang gusto niya ako? Baka may sira lang ang mata niya. Mahinang tanong niya na nakaturo pa sa sarili. Napakagat naman siya sa kanyang labi para pigilan ang ngiti habang iniisip pa rin ang sinabi ng lalaki. Oh, hello. Oo, si Mayari. Diyan ko muna sa inyo ipapastay. Ano? Anong busy? Busy mo mukha mo, sunduin mo na to dito. Agad na binaba ni Kiara ang cellphone at hinawakan si Mayari sa balikat. Chance mo na to be, landiin mo na si Kelvin. Umawang ang labi ni Mayari sa narinig. Hindi niya naman kasi gawain yun. Hindi po ako marunong nun. Sabi ni Mayari sa babae, kaya naman ay nalaglag ang balikat nito. Hay nako, ikaw nang gumawa ng strategy para magustuhan ka niya. Alis na ako ah. Nagpaalam na ito papunta sa bar, kaya naman ay hindi na siya nakasagot pa. Nagustuhan niya ako? Hindi ba't sinabi niyang gusto niya nga ako? Muli ay nakaramdam si Mayari ng init sa kanyang pisngi, kaya naman ay napahawak siya rito. Ilang saglit pa ay dumating na si Kelvin. Wala si Kiana at Kiara rito. Seryosong tanong ni Kelvin. Nailobo naman ni Mayari ang kanyang labi. Wala, si Ate Kiara ay papunta ng bar at si Ate Kiana naman ay nasa trabaho. Tanging ang mga katulong lang ang kasama ko. Sagot ni Mayari, kaya naman ay tumango ang lalaki. Bar? Tanghaling tapat. Narinig niyang bulong ng lalaki at napailing pa. Tiningnan naman siya nito ng matagal at bumuntong hininga. Tara, sabi ng lalaki, ngunit nanatili pa rin si Mayari na nakatayo roon. Saan tayo pupunta? Tanong ni Mayari. Nagkibit balikat naman si Kelvin. Nag-bake si Mami ng cake at cookies. Kagusto mo lang matikman. Hindi pa sana si Mayari sa sinabi ng lalaki, ngunit nauna na itong maglakad. Kaya naman ay wala siyang magawa kundi ang sumunod dito. Agad din silang nakarating sa mansyon. Oh my God! Mabuti at nakabalik ka kaagad dito, Pretty Mayari. Masayang sabi ng ina ni Kelvin at hinalikan pa siya sa pisngi na ikinagulat niya. Masanay ka na, iha. Party ka na ng pamilya kaya masanay ka, okay? Sabi ng ginang, ngunit nagtataka lang itong tiningnan ni Mayari. Pero po, you're my son's girlfriend. Siyempre magiging party ka na sa amin. Masaya pa ring sabi nito. Mommy, hindi ko siya girlfriend. Pagdidinay pa ni Kelvin, kaya naman ay napatingin si Mayari sa lalaki. Pero alam ko ang galawan mo. Kahit hindi mo sabihin ay alam kong may pinaplano ka. Iha, magugulat ka na lang kahit hindi ka pa niya girlfriend ay magpo-propose na siya sa iyo ng kasal. Napamaang si Kelvin sa narinig na sabi ng kanyang ina. Napansin naman niya ang bahagyang pagtawa ni Mayari. Talaga po? Pwede po pala yun? Ayun na naman ang inosente, ngunit cute na reaksyon ni Mayari na kinatigil ni Kelvin. Imbis na pagsabihan ng kanyang ina dahil sa mga sinasabi nito, ay nailagay niya ang buong atensyon sa babae ngayon ay hila-hila na ng kanyang ina. Ang maganda nitong ngiti ang nakapagpukaw sa kanya. I-tour mo nga si Mayari sa mansyon natin, Kelvin. Titingnan ko lang ang binibake ko. Napatingin bigla si Kelvin sa kanyang ina at tumingin din kay Mayari na kagat-kagat ang ibabang labi nito. Naikuyom naman ni Kelvin ang kamao. Sure, sabi niya at nilapitan ang babae matapos mawala sa paningin ang kanyang ina. Let's go. Nakasunod na ulit si Mayari sa kanya at unan niyang nitor ang babae sa ikalawang palapag kung saan naroon ang napakalaki nilang terrace. Yan ang hardin namin. Gusto mo bang puntahan natin? Tanong ni Kelvin at tumango naman si Mayari.
Agad din silang nakapunta sa hardin at ang isang rosas agad ang hinawakan ni Mayari. Ang gaganda nila. Sino nag-aalaga sa kanila? Tanong ni Mayari. Napatingin naman si Kelvin sa babae. Si Manong Lucky. Araw-araw niya itong binibisita at dinidiligan. Para kasing mas gumaganda ang mga halaman kapag siya ang nag-aalaga. Sandaling natigilan si Mayari sa narinig. Matagal na panahon niya nang hindi narinig ang pangalan ng kanyang ama at ang hilig nito sa mga halaman. Ngunit baka nagkataon lang. Naalala ko si Itay. Paborito niya ang rosas. Biglang sabi ni Mayari. Dahil sa sobrang pangungulila sa ama ay nasabi niya yun. Naman ako yun. Mahilig din ako sa mga halaman. Nakangiting sabi ni Mayari at hahawakan pa sana ang isang bulaklak nang may marinig siya. Ang lalago niyo na. Sana naman idadami pa kayo para mas magandang tanawin dito. Pamilyar ang boses na yun at pilit naman yung hinahanap ni Mayari. It's Manong Lucky. Baka hindi pa siya tapos magdilig. Sabi ni Kelvin nang mapansin si Mayari na aligaga at kung saan-saan nakatingin. Gusto mo siyang makita? Agad na tumango si Mayari at palihim na bumuntong hininga naman si Kelvin. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa. Ang alam niya lang, ginagawa niya ang tama at ang paraan para maging masaya si Mayari. Nadatna nila roon ang matandang si Manong Lucky. Malaki ang ngiti nito habang nagdidilig ng mga halaman. Nakita niya naman ang reaksyon ni Mayari na unti-unting nawala ang ngiti at napalitan ng gulat at hindi makapaniwalang hitsura. Itay. Mahinang tawag ni Mayari. Hindi pa rin makapaniwala. Ang matandang lalaki naman ay hindi pa alam na naroon ang presensya nila. Lapitan mo na, Mayari. Sabi ni Kelvin, kaya naman ay unti-unting lumapit si Mayari sa matandang lalaki at unti-unti ring umaatras si Kelvin na para bang handa ng pagmasdan ang dalawa sa malayo nang hindi naririnig ang pag-uusap ng mga ito. Nasaksihan niya kung paano nabitawan ng matanda ang hose ng tubig mula sa kamay nito habang nakatingin kay Mayari na parang naiiyak na dahil kaharap ang ama nito. Ilang minuto pang nagtitigan ang dalawa hanggang sa nakita niyang niyakap na ni Mayari ang ama habang umiiyak na parang bata. Ang sarap panuurin. Bulong niya. Nakita niyang maayos ang pagtatagpo ng mga ito. Hindi nagalit si Mayari na alam niyang matagal nang napatawad ang ama. Itay, umuwi ka na sa atin. Pagmamakaawa pa ni Mayari, ngunit iling lang ang ginawad ng kanyang ama sa kanya. Gustuhin ko man, o kahit pwede na. Kailangan ko pa rin magtrabaho dito dahil nais kong makauwi sa atin nang wala nang iisipin pa. Sabi ng kanyang ama. Nasa isang upuan sila sa hardin. Bakit po ba hindi mo gustong umuwi? Tanong ni Mayari. Nakatingin lang ang ama niya sa kanya at ngumiti. Dahil kailangan kong pagbayaran lahat ng nagawa kong kasalanan sa pamilya ni Kelvin. Kahit pa hindi naman sila nagtanim ng sama ng loob sa akin, anak. Nagigilty lang ako sa nangyari noon. Sagot nito, ngunit mas lalo lang nalito si Mayari. Ano po bang nangyari noon? Muli ay tanong ni Mayari sa ama, kaya naman ay napabuntong hininga na ito. Wala pa ring pinagbago. Matanong ka pa rin. Natatawang sabi ng ama ni Mayari, kaya naman ay ngumusto siya. Sabihin mo na lang, Itay. Nababagot na sabi ni Mayari at hinawakan naman ng kanyang ama ang kanyang kamay. Dahil sa labis na galit ko sa padre di pamilya nila, nasira ko ang lahat ng kanilang halaman dahil nagwala ako. Dahil yun sa hindi nila ako pinautang noong panahon na nagkasakit si Hanan, kaya todo alaga ako sa mga halaman ngayon. Napamaang si Mayari sa kanyang ama at maya-maya pa ay natatawa. Hindi ka galit, anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ama na agad niya namang ikinailing. Matagal nang humupa ang galit ko sa iyo, Itay. Nakangiting sabi ni Mayari at muli silang nagyakap ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay tumabi si Mayari kay Kelvin nang mapagdesisyonan ng kanyang ama na bumalik kung saan ito kasalukuyang nakatira. Uuwi ka na? Napalingon si Mayari sa kanyang gilid nang magsalita si Kelvin. Agad naman siyang tumango. Saan? Kinakyana ba o sa probinsya? Nahihimigan ni Mayari ang lungkot sa boses at sa ekspresyon ni Kelvin, kaya naman ay humarap siya.
Kukunin ko pa ang mga gamit ko kina Ate Kiana at pagkatapos nun ay uuwi na ako ng probinsya. Matagal pa bago nakasagot si Kelvin. Nakatingin siya sa babae. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Napakurap si Mayari sa sinabi nito at agad na umiling. Hindi na kailangan, Kelvin. Marunong akong bumiyahe na mag-isa. Sandaling natahimik pa ang namutawi sa pagitan nilang dalawa hanggang sa magsalita ang lalaki. Alam mo ba kung anong pipiliin ko between province at city? Kumurap pa muna ng ilang beses si Mayari bago sumagot. Ano? Tanong niya rin kaya naman ay ngumiti si Kelvin. Pipiliin pa rin kita kahit wala ka sa choices. Natatawang sabi ni Kelvin. Ilang sandali pa ay natawa na rin si Mayari dahil nakuha niya ang biro na yon. Wow naman! Wala pa rin kupas ang sketch mo, architect. Masayang sabi ng kasamahan ni Mayari nang ipakita niya rito ang bago niyang sketch na bahay. 10 taon na ang lumipas at nakamit niya na ang mga pangarap niya. Tambak na naman ba ang clients mo? Tanong na isa niya pang kasama, ngunit natawa lang siya. Marami pa rin at okay lang, kakayanin. Natatawa pa rin sabi ni Mayari at lumabas na ng opisina. Agad siyang dumiretso palabas dahil nag-text ang kanyang asawa na nasa labas ito at kanina pa naghihintay. Babe, tagal mo naman, pero hindi pa ako pagod. Nakangusong sabi ng asawa niya, kaya naman ay ngumiti siya at piningot ang ilong nito. Sabi ko naman sa'yo ay magpahinga ka na lang, pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Natatawang sabi ni Mayari, kaya naman ay natigilan ng lalaki. Maya-maya pa ay napangisi. Pasalamat ka nga't sa'yo lang tumitigas. Sunod-sunod na napakurap si Mayari at napaawang pa ang bibig. Agad niya namang hinampas ng malakas ang asawa na kinadaing nito. Ang bastos mo na, Kelvin. Nakangusong sabi niya, kaya naman ay ang ilong niya naman ang piningot nito ngayon. Okay lang yan, at least hindi ka na inosente. Natatawa na lang si Mayari sa sinabi ng asawa at umiling-iling habang hinihimas ang ilong. Sa nagdaang panahon ay siniguro ni Mayari at Kelvin na magkakatuluyan sila sa isa't isa. Kahit man malayo ang kanilang pagitan, hindi yun naging hadlang sa pag-iibigan ng dalawa at gumawa sila ng paraan para maging masaya sila habang buhay. At doon nagtatapos ang kwento ni Kelvin at Mayari. If you like this story, don't forget to like, share, comment, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!